Habang nakatutok ang atensyon ng lahat dito sa posibleng trade kung saan mapupunta itong si Alex Stockton sa Blackwater, meron ngayong lumabas na report na baka ang San Miguel ay humabol pa dito. At ang balita naman ay baka daw itong si Jeron Teng ay dalin dito sa Titan Ultra at ang magiging kapalit naman nito ay si Joshua Monson. Kung inyong maaalala, ang original na balita kasi, si Alex Stockton at si Joshua Monson ang magpapalitan. Pero ngayon mukhang ang gusto raw ng Converge Fiber Xers i-trade na itong si Stockton sa Converge kapalit nitong si Cedric Barefield o kaya naman si Dalf Panopio at si Christian David. Kaya itong si Monson ay magiging libre na para makuha ng San Miguel at ang i-offer ng San Miguel na kapalit ay itong si Jeron Teng. Si Monson na isa dito sa mga top scorers ng Converge Fiber Xers o rather ng Titan Ultra kasama itong si Calvin Abueva at magiging malaking bagay sa San Miguel itong si Monson kapag siya ay nalipat dyan. Hindi naman natin inaasahan na magiging malaking scorer sa San Miguel si Monson dahil ang dami na niyang mga scorers pero ito'y makatutulong pagdating dito sa pagbibigay ng tinatawag na support para dito sa iba pang mga players ng SMB kabilang na si Fajardo at itong si CJ Perez. Kaya nga ngayon, itong paglipat ni Joshua Monson sa San Miguel ay inaasahan natin at ang kapalit si Jeron Teng. Si Teng naman ay naging starter nung naglalaro sa Converge at Alaska kaya hindi naman natin masasabi na hindi balanse ang trade na ito. Kaya nga kung sakasakali magiging maganda ang resulta nito kapag siya ay na-trade sa Titan Ultra dahil magkaka-playing time na doon si Jeron. Samantala naman si Monson magiging isa sa mga integral pieces ng SMB kapag ito ay nakuha na nila. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta at ang trade na to kapag naganap yan sa tingin ko pagkatapos na nitong Philippine Cup hindi na siguro maihahabol yan dito sa semifinals dahil mag-uumpisa na mamaya ang labanan ng Hinebra at SMB. Napag-uusapan natin ngayon ito namang mga teams. Itong Converge Fiber Xers ang balita bukod dito kay Alex Stockton. Baka pati itong si Shawnee Winston ay kasama na rin dito sa mga ite-trade nila. Kung hindi ninyo napapansin, yung produksyon at yung minuto ni Shawnee Winston ay bumaba na rin katulad nitong kay Alex Stockton. At marami naniniwala na itong si Winston na isa doon sa mga players na posibleng i-trade na ni Coach Delta Pineda. Marami na kasing inaasahang pagbabago na mangyayari dito sa Converge Fiber Xers. Lalo na at nakita natin na nag-emerge talaga dito sa season na ito dito sa conference na to si Juan Gomez de Leaño maski na yung kanilang backup guards na si Archie Concepcion at MJ Garcia. Kaya sila ang inaasahan ng marami na magiging mainstays dito sa Converge. Samantalang si Winston naman at si Stockton ang mate-trade. Trade nga, itong si Alex Stockton, itong si Shawnee Winston. Sa tingin ko maraming mga teams ang magkaka-interest dyan talaga at kabilang na sigurado itong TNT at maski na itong Phoenix Fuel Masters na parehong nangangailangan ng mga scorers. Kaya sila malamang talaga ang makuha ngayon at maidagdag dito sa lineup ditong si Coach Delta Pineda. Baka si Richie Rivero kapalit ni Shawnee Winston kung mapunta siya dito sa Phoenix o kaya naman sa TNT baka si RR Pugoy. Maraming mga ibang players pa na pwedeng ipalit dito kay Shawnee Winston. Kaya nga pinag-aaralang mabuti yan ng management. As it is, alam naman natin na itong si Coach Delta Pineda, pipiliin niyan talaga yung pinakamahusay na pwedeng ipalit dito kay Winston para mamasiguro na magiging maganda yung trade para dito sa koponan ng Converge. Very disappointed sila kasi sa nangyari dito sa talo nila sa Hinebra lalo na twice to beat. Kaya gusto nilang masiguro na sa susunod na conference makakabawi sila at hindi na yan mauulit. At yung pag-trade kay Winston at kay Alex Stockton, baka umpisa pa lamang yan doon sa mga magiging plano ng Converge. Napag-uusapan natin itong Barangay Hinebra, very confident si Coach Tim Cone na makababawi sila dito sa San Miguel Beer. Natalo ang Hinebra doon sa unang meeting ng SMB dito sa eliminations at pati na doon sa huli nilang laban sa semifinals kontra SMB pero umabot yun ng 7 games at confident si Coach Tim Cone na makababawi ang Barangay Hinebra ngayon. Kinakailangan lamang siyempre na mas maganda ang ipakita ng kanilang lineup at convince itong si Coach Tim Cone na magagawan talaga niya yan ng paraan. Kinakailangan lamang siyempre mag-contribute yung kanilang big men sa depensa. Magiging importante sa serye na to itong sila Japet Aguilar, Troy Rosario at partikular na si Norbert Torres dahil kakailanganin nila ng mga big men na pwedeng bumantay at mag-slow down dito kay Junmar Fajardo. Kaya itong mga nabanggit na players yan, alam na natin na ito sila RJ Abarientos, Scottie Thompson, Stephen Holt, yan ang mga magbubuhat sa Hinebra. Pero yung
Talagang sa depensa kay Junmar, yung mga big men, ang kinakailangan talaga mag-step up dyan. At alam din syempre yan ni Coach Tim Cone. Kaya nga ito talaga ang gagawan niya ng paraan dito sa serye sa San Miguel Beer. Pagdating naman sa mga trade siguro, wala munang gagawin ng Ginebra habang ongoing yung serye nila kontra dito sa SMB. At kinakailangan na lamang nilang masiguro na magdadagdag sila ng mga players kung hindi maging maganda resulta. Kung halimbawa matalo sila dito sa San Miguel sa serye, asahan natin na magkakaroon ng mga pagbabago dyan. Pero kung manalo ang Ginebra dito sa serye at manalo sila sa kampyonato, wala akong nakikitang problema pagdating dito sa lineup ng Ginebra at hindi muna sila siguro gagawa ng trade. Unless maganda talaga yung offer. For example, kung maging available for trade si Cedric Barefield, hindi naman siguro tatanggi Ginebra dyan o kaya itong si Kai Balungay. Kaya sa ngayon, yan ang update natin dito sa Ginebra na mukhang very confident na sila ay mananaig dito sa serye kontra SMB. At ang huli nating balita ngayon, itong si Coach Yeng Giao daw ay hindi natutuwa dito sa mga posibleng lopsided trades na mangyayari. Matagal na itong sinasabi ni Coach Yeng at ngayon ay mukhang talagang pinaninindigan niya na kinakailangan na itong mabago at maalis na ng PBA para masiguro na maging patas na yung mga laban na mangyayari. Dahil syempre alam naman natin na independent team itong Rain or Shine at gusto nila syempre na maging patas naman yung laban para sa kanila at hindi na sa Rain or Shine maski na dito sa Phoenix at sa Converge Fiber Xers. Alam naman natin dominante o dinodominate ng SMC at MVP Group itong liga. Tignan nyo na lang yung mga huling nag-champion dito. Kailan pa huling nag-champion ng isang independent team? 10 years ago pa. Kaya nga kinakailangan sigurado, sabi ni Coach Yeng, na ang pagbabago dito sa PBA. Kaya nga medyo marami talagang naniniwala na kinakailangan na ng changes dito sa liga. Pero sabi nga ni Coach Yeng, sila sa Rain or Shine ay lalaban at lalaban lang. Ang kinakailangan na siguro ng Rain or Shine, kumuha ng mga players na kanilang kinakailangan talaga. At kapag ito'y nagawa nila, sigurado na magiging maganda naman ang resulta nito para dito sa serye. Kung sakasakali, magiging isa ito sa mga tinatawag natin na major points dito sa PBA. Kung magagawa ng paraan ni Coach Yeng Giao na maka-acquire ng mga talents na babagay dito sa roster niya, sigurado na magiging maganda resulta nito, hindi lang sa ROS kung hindi maski na sa PBA. Itong si Coach Yeng Giao, makuha niya itong si Kai Balungay, for example, magkakaroon na siya ng isang sentro na magagamit niya talaga at masasabi natin na magiging mabuti para dito sa kanilang roster. At kinakailangan din syempre pag-isipan kung ano mangyayari dito sa iba pa nilang mga players dahil sobrang dami ng mga wingmen at forwards nitong ROS. Baka kinakailangan na nilang bitawan yung iba at magbigay na doon sa ibang mga teams na nangangailangan ng mga tinatawag na mga big men talaga dito sa liga. Pinabati natin yung ating mga regular na mga viewers katulad nila Mon de Guzman, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Jonel Alagon, si RG Bueno, si Michael D, Katsakino Dukusin. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., si Dexter Domer, pati na rin si Malyari Mascarinas at ang iba pa.